sinasabi ko, pag naging testigo si Saldi at sinabi niya na binigyan niya si Marcos, doon pa lang magiging impeachable offense. Pero sabi ko, based on my knowledge, hindi naman direkta ang relationship ni Saldi ko kay BBM. No? And some people might not like this. Sasabihin ko rin yung totoo, si BBM, ano yun eh, walang luho yun eh. So hindi ako makapaniwala na Walang luhod, wala rin bisyo. wala akong alam. Di ba? Hindi, pero ito Kong kasi parang... Hindi, pero yung pagkaalam ko dun sa pagkakilala ko sa kanya for over ilang years? 30 years. I mean, some people might disagree, mababash ako, pero maayos na tao yun eh. Mabait talaga eh. Pero I mean, kasi- yun yung pagkakilala ko eh. It's like, nangyayari, whether we like it or not, nakikita natin, there is a big corruption. Yes, correct. Kaya nga, So, it's either sangkot siya o inutil siya. I mean, yun ang problema. That's why he has to prove, babalik ulit ako sa kanya, na he is in the position to prove na hindi siya sangkot. Walang benefit. Ang problema sa sitwasyon niya is walang benefit of the doubt for him. Kasi pinsan niya si Martin. So ang sitwasyon niya is siya ang dapat magpatunay sa tao na hindi ako kasama dyan. Yun ang kailangan niya gawin. Pero do you think after kailan na yung sinabi niyang mahiya naman kayo? Until now? July 25 o 28? Kaya nga, until now, wala pang mapanagot na quote-unquote supposedly big fish na mapakulong. Eh until tagal, now, diba? wala pang big fish. Kaya nga, di ba? So ibig bang sabihin po nun, wala talaga siyang ginagawa. Hindi, kaya nga frustrated ako, no? Pero nung isang araw, nakita ko yata si Boying, may sinabi yata siya na magiging mainit itong... Oo. Ang sabi niya, Kaya lang kasi, iba kasi pag nagsalita yun, marami sinasabi na hindi nangyayari. ano sabi niya? Mas maiinit Mas mainit pa ang daw. tag-init. So, hintayin lang... Pero kung ito yung hintayin tugtog ko yung ano, Mike mo, ayo. Hindi, kasi whether we like it or not, no, alam ko, kung lumabas later on na kasama siya dyan, masakit din para sa akin eh. Kasi mabait naman yung taong yun eh. Mabait naman rin siya sa akin. So if it comes out later on, nakasama siya doon, I will not be happy about it. Kaya I'll be lang- sad about it also. But I'll be sad, but I will have to stick to the truth. Kasi wala akong magagawa, yun ang katotohanan. Kaya lang Diba? ako- Ayoko naman banat na masama naman ako doon sa wala naman akong kasalanan. Kasi meron din tayong, ibig sabihin for so long, na-maintain ko tong pangalan ko na wala akong ganyan. Pero you're ready. Just in case but it's maglabasan pa Yes, I'm ready, but sinasabi ko, it's going to be painful. Kasi mabait naman siya, hindi lang sa akin. At naniniwala akong mabait siyang tao eh. I mean, minsan sinasabi ko nga sobrang bait na hindi siya confrontational eh. Alam mo, pag presidente, hindi talaga pwede yung... Hindi confrontational. No, because there are painful decisions that you have to make. Kaya nga ako nang hihinayang because yung isipin mo, nanalo ka 31 million votes, paano ka napunta sa sitwasyon ngayon na ang trust rating mo is naging negative? Diba? Saan napunta yung lahat ng political capital mo? Naubos yung political capital mo? Napakahalaga yung political capital na yon because yun ang paraan para makagawa ka ng mga reformang masasakit eh. Diba? So, nasayang lahat. So, do you think na wala talagang political will din somehow ito si BBM? Hindi, gusto niya, kaya lang minsan masyadong mabait. Hindi pwede talaga yung mabait. Hindi pwede yung hindi ka confrontational pag politiko ka. Pero sometimes, siyempre, yun ang character ng tao, hindi na natin mababago, di ba? Kaya lang, tama po kayo doon, masyado siya mabait. Di sana nagpari na lang siya, hindi na lang siya nagpresidente. I mean, we have 2 years. Naintindihan ko We yan. have 2 years. Naintindihan ko yun. And we are in a crisis. Yes, naintindihan ko yan. Sa crisis na to, hindi pa pwedeng mabait ang pinuno. Yes. We have to have a strong hand pagdating sa mga Hindi desisyon. naman dapat maging masama, pero dapat dito Strong is... hand. Oo, medyo strong ka. Kaya nga, ganun yung pananaw ko. Kaya nga, di ba sinasabi ko, katulad nung kay Saldi ko, dapat nung naging offensive sila eh. Di ba, hindi pa pwede yan. Dapat, let them question the law, di ba? Kasi, pinoproteksyonan mo yung mas maraming kababayan eh, di ba? So, kung kailangan na maging
mabagsik, kailangan talaga wala tayong magagawa di ba? I mean, wala tayong magagawa. Putulan po muna natin pansamantala itong tanungan question na ito. Nakiisa si Vice President Sara Duterte sa selebrasyon ng Araw ng Davao. May hiling naman ang bise para sa ika-81 kaarawan ni former President Rodrigo Duterte. Live mula sa Davao City, magbabalita si MJ Mondihar. MJ, magandang gabi sa iyo. Mayong gabi, partners, dyan sa studio. Ibang-iba ang aura dito sa Davao City sa kabila ng nararanasan natin na oil crisis. Dahil dito, ang mga residente ay nadadala pa rin ngumiti at makasaya, lalo na sa kaarawan ngayong araw ni former President Rodrigo Duterte. Pinasalamatan ni Vice President Sara Duterte ang paghahain ng petisyon sa Korte Suprema para hilingin ng Temporary Restraining Order o TRO laban sa impeachment hearing sa Philippine House of Representatives. Nitong Biyernes, nagsampa ng petition for certiorari and prohibition kasama ang hiling ng TRO, sina Attorney Israelito Torion at iba pang mga personalidad at abogado. Kabilang sa mga petitioner, sina Attorneys Vic Rodriguez, Martin Delga, Jimmy Bondo, Raul Ambino at Councilor Luna Acosta Manlitok. Ang petisyon ay laban sa House Committee on Justice na nagsasagawa ng impeachment proceedings laban sa bise. Siyempre, nagpapasalamat ako sa mga lawyers, independent lawyers na hindi kasama sa defense team na nag-iisip pa rin na ipaglaban ang ating saligang batas at kontrahin ang pag-abuso ng proseso ng impeachment. Sa panayam dito sa Davao City, sinabi ng Vice Presidente na hindi siya kinonsulta ng petitioners sa kanilang pagdulog sa Supreme Court at wala umano sa kanyang isip ngayon ng impeachment. Ipinapaubay na lamang niya ang usapin sa kanyang legal team. Dagdag pa niya, mas marami raw problemang kinahaharap ang masang Pilipino kaysa sa impeachment. Kabilang na dito ang matinding pagtaas sa presyo ng langis dulot ng oil crisis sa gitnang silangan. Samantala, dumalo naman ang ilang personalidad sa culminating activity na ika-81st Araw ng Davao. Kabilang dito sina Duterte Youth Party List Chairman Ronald Cardema. Dumalo rin ang mga kongresisang sina Kiko Barzaga ng Cavite 4th District at Leandro Leviste ng Batangas. Naroon din ang mga abogadong sina Fernie Topacio, Vic Rodriguez, Harold Respicio at Rowena Guanzon. Gulat ako kanina na maraming mga bisita na hindi tiga Davao at nagsalita na sila at nagbigay na sila at nagpahayag na sila ng kanilang suporta para sa aking kandidatura sa 2028 at syempre suporta sa ating panawagan ng hustisya sa ginawang pagkidnap kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya nakakataba ng puso na merong hindi tiga Davao na pareho ang nararamdaman ng karamihan ng mga Davaoenyo, lalong-lalo na sa celebration ng Araw ng Davao. Narito naman ang birthday wish ni Vice President Sara para sa kanyang ama na si former Philippine President Rodrigo Duterte. For an 81-year-old, isa lang ang birthday wish natin lahat. And that is, he be given another year of good health sa ato ang Ginoo. Sa ngayon mga partners ay hindi pa nakakausap through phone call ni VP Sara, si former President Duterte, pero no worries daw siya dahil nandun naman ngayon sa ICC si Davao Congressman Paulo Duterte para nga asikasuhin tagahilot at syempre namimiss ni PRD magsalita ng Bisaya. So nandun si Kong Pulong para makipag-usap sa kanya. At sinabi rin ng Vice President na wala siyang idea dahil natanong siya kung allowed ba na mag-celebrate ng birthday sa loob ng ICC detention facility. Sinabi niya sa panayam kanina na wala siyang idea kung pwede ba yon at wala siyang update kung may nangyari bang ganoon na ceremony o pagunita sa kaarawan ni FRD sa loob ng ICC. Pasalamat naman si VP Sara sa lahat ng masang Pilipino, lalo na ang mga overseas Filipino workers na nagsasakripisyo, overseas Filipinos din, na pumupunta ng personal sa detention facility sa labas ng ICC para na ipakita ang kanilang suporta sa dating presidente. Sa ngayon, mga partner, tuloy-tuloy pa rin ang aktibidad. Kanina umaga nagkaroon ng parade, ngayong gabi nagkaroon ng solidarity walk. Ang mga residente ng Davao City, both mga empleyado ng gobyerno, mga negosyante, at lahat ng mga nandito sa syudad para nga ipakita ang pagmamahal sa dating mayor at dating presidente ng bansa.
Gikan dali sa Dakbayan sa Davao para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal. Balik sa inyo sa studio. Maraming salamat, MJ Mondihar. Napakalupit. Nako, habang nagre-report si MJ Mondihar, ang daming sinabi sa atin ni Oo. daming sinabi sa atin ni Kong Toby, pero hindi namin sasabihin sa inyo, secret yun. Abang niya sa mga vlog namin, ha? Actually, meron kang Follow-up gusto question, kang- no? Follow-up question. Kasi nabanggit nyo na kahit kamag-anak ng inyong asawa, kung sa dulo mapapatunayan, no choice kayo. Yes. Ngayon, sinabi nung Marines na nag-deliver sila sa Ilocos Norte to the point na kung hindi ako nagkakamali sa aking pagkakaalala, si Sandro pa mismo, di umano ang tumanggap. Yes, yun yung sinabi nila. So, hindi ba sa tingin ninyo ito malaking ebidensya na? Hindi, kaya nga sinabi ko, Coach, kanina, na may mga bagay na talagang naniniwala ko. May mga bagay na they have... Dito naniniwala kayo. Hindi pa ako masyadong kumbinsido dyan. Alam mo, iniisip ko nung lumabas yung 18 Marines, iniisip ko kung dapat ba ako mag-file ng resolution na ipatawag. Kaya lang, medyo hindi ko muna tinuloy kasi nga, gusto ko bago ako mag-file ng resolution, sigurado ko talagang totoo lahat kasi mahirap ako naman masusubo nun eh. Yan yung isang dahilan. Pangalawang dahilan, sabi ko, kung mag-file ako ng resolution, saan namang committee ipapadala to? Lahat ng committee chairman, yun pa rin yung mga bata ng former Speaker Martin Romualdez. So baka pag pinatawag yun, unang bukas pa lang na bibig, i-contempla agad. Sa akin naman magalit yung, baka sabihin nila, sinubo ko sila doon, tapos na-contempt sila. So hindi ko talaga malaman kung paano yung approach doon sa 18 Marines na yun. Pero ang nagtataka ako, di ba, nakita niyo naman yung mga kasamahan ko sa Congress, yun, pag sinabihan mo yun ng hindi totoo, nang gagala 80 yun, papatawag kayo kagad. Bakit dito walang nagpatawag? Yun ang inaantay ng taong bayan eh. Sa totoo lang ko, kahit yung mga Marines, gusto nila, tawagin sila. Kasi, if you will wait na masabing totoo, Oo. what's the use of the hearing? Hindi, Kaya pero nga tayo paano kung mag-i-hearing. kunyari mag-file ako ng resolution, makontempt yun, baka naman sa akin magalit yun. Handa sila. As far as nung nakilala namin, di ba, na-interview po namin, handa sila hanggang makulong, hanggang kaduluduluhan. Nagtataka nga sila, hindi sila pinapatawag ng Kamara, hindi sila pinapatawag ng Senado. Kung handa sila makulong, Pero palagay ko, kung simulan mo na, matutuwa ang taong bayan sa iyo. hindi kahit makulong yung mga yun. Kahit makulong. Oo, sa tingin ko kasi ang importante mapatawag, maimbestigahan. Sige, kausapin ko si Attorney Levy. Kilala ko naman si Attorney Levy dahil siya yung nagbigay sa akin ng mga ebidensya nung congressman ako noong sa Napoles eh. Kaya kilala ko si Attorney Levy. Kausapin ko si Attorney Levy. May tanong yes. ako, once and for all, kasi sabi mo kanina, marami kang hawak na alas. Kaya mo ba magpakabayani para sa amin lahat? Sasabihin mo lahat ng nalalaman mo. Kasi yun, sundan ko yung tanong niya, kasi meron nagsasabi dito, if you're really for accountability, bakit aantayin mo pang atakihin ka bago mo ilabas lahat ng alas mo dahil sinabi mo na sa tingog? Ba't yung pasabihin at ibulgar yung ibang mga congressman ng punong-puno ng insertion? Okay, I'll be very honest. Siyempre, naghahanda rin tayo eh. Pag dinabas ko na yan, wala na akong bala sa kanila pag tira nila ako, di ba? So, siyempre, kumbaga sa politika, meron ka dapat na tinitirang mga bala. Isipin mo, kunyari, linabas ko yung kay Tingog, noong linabas ko yung kay Ako Bicol, tsaka kay BHW, ni Saldico. Di nung tinira niya ako ngayon, wala na akong may sasagot sa kanya. Diba? So, syempre, for political purposes, naghahanda rin ako ng sariling bala ko. Kasi, syempre, alam ko titirahin ako ng mga yan. Yun yung reason. Kung kayo rin mismo nagsabi na walang makikitang butas sa inyo. So, ibig sabihin, panatag kayo na wala silang may pangtitira sa inyo. Oo, wala siyang may pantitira. Pero syempre, kumbaga sa masarap rin yung may pansagot ka, di ba? Pampolitika, yung ibig sabihin pampolitika lang, masarap rin naman yung kahit wala silang masabi, masarap rin yung may naisasagot ka sa kanila at sila natatameme. Ganun lang yung style ng politika ko eh. Kaya ganyan din ang sentimento ng mga netizen. Kasi sobrang frustrated na sila eh. Frustrated sila sa nangyayari na, imagine niyo by June,
baka malamang sa malamang wala na tayong gasolina at magkakaroon na ng konting brownout. Pero until now, etong mga congressman natin, nagkakalat pa rin. Ang pinag-uusapan pa rin politika. Hanggang ngayon, wala pa rin napapanagot sa issue ng flood control scandal na yan. So, gusto makita ng mga Pilipino na may managot at gusto ng Pilipino may solusyon naman ang House. Kasi kahit papaano, yung Senado, nakikita nila ngayon, di ba, binibira yung mga oil companies, binabanata ng DOE dahil sa hindi pagiging prepared. Itong House, wala. Parang naiiwan sa kangkungan. Kaya tuloy, napofrustrate sila. Gusto nilang malaman, sino ba talaga ang mga loko-loko dyan? Anong proof na meron? Kaya nila tinatanong sa inyo. Hindi, meron tayo yan. Pero darating tayo dun eh. Kasi importante rin naman na may bala tayong House sa kanila, di ba? Doon sa labanan sa politika, hindi naman natin dapat ubusin lahat ng bala natin that they have nothing to lose, di ba? I mean, they have to be put in a point also that they have something to lose. Sinabi rin yan. Sinabi rin ni Chavit Singson yan. Na ano? Na kung ano yung meron ka, hindi mo dapat ilabas Hindi, na. talagang kumbaga I mean, usapang dapat meron kang bala lagi. Pero kung nabanggit mo kanina, meron kang mga agam-agam o reservations doon sa testimonya ng 18 Marines. Ano particular yung mga... Yun na nga, yun, katulad nun, yung doon sa Norte. Ilocos Norte, yun, medyo duda ako doon. Yung isa, ito nasabi ko na kay Attorney Levy, sabi ko, pakicheck mo mabuti. It doesn't make sense na si Sec Kiko Chulaurel ay magbibigay ng pera doon sa parang magbibigay ng pera doon sa Marines para dalhin doon sa trolls eh. Di ba? Kasi kilala ko personally si Sec Kiko eh. Parang, bakit siya magbibigay ng pera doon sa Marines para dalhin doon sa media handler pala? So it doesn't make sense. Tsaka ayan. Bakit kayo duda doon sa Marines na nagdi-deliver sa Ilocos Norte? Hindi ko alam bakit nila dadalhin sa bakit sila magdadala doon sa Ilocos, bakit hindi na lang, dito, bakit hindi na lang dito dalhin? Tapos, kasi di ba kahit papano, hindi ba mas risky yun? Kasi kung dito, wala kang dadaan ng airport, di ba? Dito mo lang ilaglag, tapos, sila na lang magdala kung saan nila gustong dalhin. Bakit mo isasakay sa aeroplano? Baka masyadong madami. Hindi, para lang sa akin, hindi ko alam bakit sila dapat ang magdala dun eh. Hindi ba dapat dito nilang dinala? Tapos, kung kailangan nila yun dun, sila magdala dun. Yun ang iniisip ko. Kaya talaga dapat na imbitahin nyo na ang 18 Marines dahil sa mga para matanong niya yung mga ganyan. Pero yun na, pag gumawa ako ng resolution, decision pa rin ng liderato sa House kung papansinin yung resolution eh. Pero at least, pag gumawa kayo ng resolution at hindi pinansin, obvious na. Sige, kausapin ko lang si Attorney Levy. Siguraduhin ko lang na willing sumapak yung mga yun. Baka mamaya makakulong yung mga yun. Makakontep yung mga yun. Kung sa ito, may nausapin, excise, tsaka yung sa VAT. Okay, buti na tanong mo yun sa akin. Ang final ko talaga is VAT. Pero, ang naaprubahan is excise. Sumuporta na lang ako doon sa excise. Pero papaliwanag ko lang bakit tingin ko VAT. Okay? Number one, ang hirap ipatupad ng excise. Kasi nga, ang problema doon sa excise, sabi ko nga nung hearing, okay, bakit di ba, yung hawak na stock nila ngayon, kahit nabili na sa presyo ngayon, ang sinusunod nila yung presyo doon sa world market. Di ba? So parang, di ba dapat yung binili nila sa mataas na presyo, yun ang pinapasa sa atin. Pero yung binibenta nila ngayon, every time magtaas sa world market, taas rin sila na taas, dati pa nang hawak yan. So ang sabi ko doon is, una, ang hirap i-monitor. Pangalawa, unfair. Bakit? Paano kayo magtatalo nung gasolinahan? Sasabihin ng gasolinahan, hindi pa to epektado nung na import na walang excise. So paano mamomonitor lahat ng gasolinahan
sa buong Pilipinas. Number 1 yan. Number 2, bakit unfair yung excise? Yung gasolina niya na hawak ngayon, pag tumaas yung presyo, tumataas kahit lumang stock. Pero yung excise, gusto niya, yung bagong stock pa lang, ang magiging pagbaba ng excise. So, bakit ganun? Pag pataas, pwede, pero pag pababa, Hindi. ayaw. Di ba? Okay. Pero, number 3, ito sa tingin ko pinakamalaking dahilan. Ang excise, let's say, for example, diesel. Kahit 50 pesos ang diesel o 100 pesos ang diesel, ang excise is 6 pesos. Ang VAT is 12%. So kung 50 pesos ang diesel, 6 pesos lang yung VAT. Pag naging 100 pesos yung diesel, naging 12 pesos yung VAT. So, yung dagdag na binabayaran niya, o dagdag na nagpapahirap sa kanya, is yung dagdag na kita ng gobyerno. So sabi ko, parang there's a moral issue kasi bakit habang nahihirapan yung tao, dumadagdag naman yung kita ng gobyerno. Number 1. Number 2, yung VAT, ang daling monitor, wala kayong pagtatalunan kailan dumating yung fuel. Kasi pag sinabing today, walang VAT, tatanggalin lang yung 12%. So, hindi mahirapan mag-monitor. Karamihan ng problema natin dito sa mga ganyan is yung monitoring and implementation. Dito, pag tinanggal mo yung VAT, wala na kayong pagtatalunan dun sa monitoring. Kasi automatic, bawas ng walang 12% eh. So, ang dali-daling i-monitor eh. Tsaka mas malaki. Mas malaki, tsaka madaling i-monitor eh. Importante yung madaling i-monitor. Kasi, pag mahirap i-monitor, alam mo naman yung tao, di ba? Hanap ng lusot yan. Ito pa paano mo lulusutan? Sa tingin nyo, Kong, we're going to survive this war? Ako worried ako Kaya nga, okay, sorry. Ako worried ako. Kaya nga hindi ko matanggap na habang okay, I'm for accountability. Walang problema doon, di ba? Pero kung tayo mismo na medyo komportable, nag-worry, ano pa yung mga kababayan natin na ang inaasahan lang nila is yung everyday nakita nila. Di ba? So bakit hindi yun ang pagtuunan natin ng... Kasi pagtaas talaga nitong gasolina, tuloy-tuloy na ito. Hindi lahat. Because pagkain, tataas, di ba? Because ng transportation cost ng delivery ng pagkain, tataas yan. Lahat na yan tataas. Kuryente, tataas. Dapat Ang sweldo hindi may tataas eh. Oo nga eh. Kasi hirap din yung mga negosyante. So, ang sinasabi ko lang, kung tayo na may steady, stable income, na may problema, ano pa yung mga kababayan natin? Di ba? So, ang akin na naman, maging sensitive naman tayo doon sa tatayuan ng iba. Nakakausap niyo po ba yung mga kasama niyo sa Congress tungkol dito sa issue na ganito? Alam mo, ang problema doon talaga is madami akong nakausap, madami nag-agree. Katulad kaya kanina, di ako makasagot sa'yo kung may numero ba. Kasi madami doon talaga, ayaw na nila eh. Kaya ang reality is, kung sinabihan sila, pag hindi ka bumoto, tanggal lahat ng ayuda mo. Lalo na sa sitwasyon ngayon, anong gagawin nila? Mahirap eh, mahirap. Hindi madali talagang manindigan. Pero kung may isang bagay na hindi tumataas, trust rating ni Marcos, talagang dumataus-dus. Hindi, that is because, kaya nga sinasabi ko sa kanila, hindi si Sara ang problema ninyo. Ang problema is dapat talaga is you have to bring up your trust ratings, di ba? So dapat lang talaga mag-concentrate na lang sa governance. Anyway, hindi na naman siya pwede tumakbo sa 2028 eh. Early on in one of the interviews, kinanong sa akin, ano ang may papayo ko. Sinabi ko yan na ang may papayo ko, just concentrate on governance. Diba? Wala pa yung impeachment noon, wala pa yung problema sa langis noon. Para sa akin, mas gusto ko na magkaroon siya na may maiwan siyang legacy eh, di ba? Para sa akin yun ang mas mahalaga. Because, sa totoo lang, even a popular president cannot transfer his votes
to his successor. Hindi may lilipat yan kahit ng popular na presidente. Iba yun Kasi ang pagboto na personality based ang politics natin dito sa Pilipinas So kursunado ng tao yan, hindi mo sigurado na kahit popular ka, maililipat mo doon sa iyong successor. So bakit mo pa pag-aaksaya ng panahon? So siguraduhin mo lang, makaiwan ka ng legasiya. Pero ang problema, ang problema nito kasi kung yung parang hindi nagmamaterialize itong mga statements sa BBB para bang may sinasabi siya na hindi na matutupad lagi. Like for example, ito nag-worry ako dito sa state of energy emergency. Ito, considering na tayo pinakauna, meron pang mga banda na mas malapit doon sa gera, pero tayo unang nag-declare ng state of energy emergency. Meron bang advantage to sa atin or disadvantage or advantage when it comes to para sa ating mga ordinary Yung mismong dineclare na Yes. na iyo, sa tingin ko kulang pa Kaya nga, but even before that, nag-file na talaga ako nung House Bill ko. Pero kahit yung House Bill ko, kahit yung House Bill ko, baka kulang. Kaya gusto ko na tumawag siya ng special session after the Holy Week para pagtalakayan namin ano pa ba yung ibang mga kinakailangan para matugunan natin yung problema ng ating mga kababayan. Kasi ako worried talaga ako Alam niyo kung, di ba sinabi ng mga ilang senador na nababagalan sila sa response ng gobyerno ngayon? Hindi po ba kayo na naiinis din na may panahon pang mag-break ang mga congressman habang merong emergency at yung mga kababayan natin talagang hirap na? Siyempre, okay. Kaya nga, ang sinasabi ko, yung after Holy Week, mag-resume kami. Hindi lang yun. Mas nakakainis naman kung nakabreak kami, yung impeachment pwedeng tumuloy, yung ibang bagay, hindi namin pinag-usapan. Balik tayo sa impeachment. Hindi. Tama kayo So, ibig sabihin, di ba, kung nakabreak kami, siguro mas maintindihan mo kung break, wala talaga di ba? Ibig sabihin, pwede magtrabaho para sa impeachment, pero hindi pwede magtrabaho para doon sa... So sobrang tindi ng impeachment. Tulad na sinabi nyo kanina, na mismong si Auntie Clara nagsasabi na iba na tono niya before, ayaw nila sa impeachment. Ngayon, gusto nila binabanatan ka. Sa tingin mo ba talaga Malacanang ang... Hindi, okay. Ang sinasabi ko, nung una impeachment, sinabi ni Presidente, ayaw niya. Wala naman siyang sinasabing ayaw niya. So hindi ko alam. Tapos lahat naman ng galaw, mukhang gusto. Di ba? So, yun magiging isipan ko. Because, honestly, Banat, matagal na kami hindi nagkikita kasi hindi na ako... mas mabuti siguro hindi mo na kami magkausap kasi ang hirap siyempre kahit pa paano, presidente yon, di ba? Tapos baka naman may maikwento, tapos may ibang pinagkwentuhan, sa dami na naninira sa akin doon, baka ako mapagbintangan, di ba? So mas mabuti ng... So sa tingin nyo talaga, mukhang presidente may gustong Ako, my feeling now is baka nakumbinsi na siya. Yun ang feeling ko. Kasi it's too powerful Hindi, ang feeling ko I'm very straightforward, di ba? Baka nakumbinsi na siya because wala naman siya sinasabing ayaw niya. Di ba? Unlike the first time na sinabi talaga niya, hindi napapanahon niya. Pero akin, kung hindi napapanahon nung una, siguro ngayon mas may crisis Di ba? I'm not using it as an excuse. Again, sasabihin ko, hindi dahil dinidepensa ko si BP, hindi po ako in fact, there are some issues na hindi ako totally agree doon sa stand ni VP. For example, yung stand sa West Philippine Sea, hindi naman ako totally agree doon sa stand niya. So hindi ako, sa akin lang talaga, sa tingin ko, na hindi to tama. Tsaka kung isinantabi namin because walang substance yung ABBM, dapat we apply the same standards. Wala na tayong magawa, pinagbotohan na ng komitiyan. So katulad niyan kung ang Kamara ay mag-break na. Break kami the previous week. 19. So tapos tuloy-tuloy pa rin ang impeachment. Wala po bang kakayanan si Pangulong Bongbong Marcos para patigil niya yan? Dahil pwede niyang actually, siyempre supposedly may separation of powers, So diba? madaling salita ko, mas mahalaga pa. Pwede namang pakiusapan.
yung mga kakampi sa House kung gusto. Di ba? Pwede naman eh. Halimbawa, sabihin ng Pangulo na tigil niyo yung usapang sa impeachment, doon muna tayo sa crisis. Hindi, pwede yun. Tapos hindi pa rin sinunod ng mga wala ho bang magagawa si Pangulong Bongbong doon? I mean, technically, legally, wala siyang magagawa. Pero kakampi mo yung mga yun, dapat out of respect. Oo. Kasi parang hindi mo nirespeto. Sa madaling salita, parang wala talaga si sinabing itigil. Kasi he can do that. Hindi nga, diba sabi ko nga sa inyo, base doon sa galaw sa House, at the fact, okay, ganito na, maliwanag. By the mere fact na inauthorize ng Speaker at ng Majority Leader na ituloy yung impeachment, alam naman kontra yun sa gusto ng Malacanang, di ba? Speaker na yun, sa Majority Hindi Leader. kaya dahil may rules na they have to do it in a certain Hindi, talagang ba, 60 session days yun. 60 session days. So 60 days pwede. 60 session days. So pwede talagang ituloy So after. 60 session days is 60 divided by 3 session days per week. 20 weeks yun. 5 buwan. So nakabalik na talaga ang ano nun. Pwede. 60 divided, tama ba? 60 divided by 3, 20. 20 divided by 4. Tama, 5 months. 5 months ang sinasabi ng Constitution doon. Sa dati ko, no, parang minamadali. Yun ang... sa tingin mo, minamadali? Ang tingin ko, hindi minamadali. Ang tingin ko, Tinatabunan, hindi. pagtabon. Hindi kasi, di ba, ang tingin ko, gusto nilang gamitin yan na venue Para babuyin. para gumawa para maglabas ng mga ebidensya, kung ano-ano. Di ba sabi nga nila, mini trial, tapos binawi, sila rin mismo nagbawi na hindi mini trial. So gagamitin yun sa tingin ko, gagamitin yun na venue para siraan. Yun ang tingin ko. But again, makikinig ako sa lahat ng ebidensya. Kung later mapatunayan sila, hindi. Wala tayong magagawa. Di ba? So ibig sabihin, gusto rin ni Pangulong Bongbong Marcos. Kasi kung tatandaan natin, si PRRD, during the Lenny, Robredo time, sinabi niya ayaw niya, titigil sila lahat. So ibig sabihin, gusto talaga. Parang pabor din. Hindi, by the mere fact nga na yung Speaker at saka yung Majority Leader, may Majority Leader naman, anak ng Presidente, na inauthorize na magtuloy-tuloy. Okay. Para sa akin, okay lang kasi ako yun naman ang request ko magtuloy-tuloy. Ang difference lang, yung akin, magtuloy-tuloy para may resolbahan kaagad para harapin yung crisis. Yung sa kanila, magtuloy-tuloy lang. Baka ganun yung ratings. Pero question lang totoo ba yung dalawang 2 million na pabaon bago bakasyon? Hindi pa ba yun? Ano yun? Yun yung MOE ulit. MOE. Di ba inamin ko naman na meron talagang MOE pag-break eh. Bakit ganun? Paki-explain nga sa amin. Bakit may MOE pagka magbabakasyon? Kasi parang ganun ang dating nun eh. O magbabakasyon kayo, ito. Okay, ako ganito Okay, ako sasabihin ko, saan ko ginastos yung MOE ko? Lahat ng graduations namin, uso na ngayon yung lead wall eh. Hindi naman kaya ng school lahat na magbayad ng lead wall. Hindi naman kaya ng LGU. So doon napunta. Ako yung naggastos ng lead wall ng lahat ng elementary tsaka high school graduations. No? So ilan yan? 20... Pero kung every time magbabakasyon, laging may ganun? Every time magbe-break. Magbe-break pala. Ang philos, okay. Pero, liwanagin ko ba noong first time ko pumasok sa Congress, 2010, meron na yan. So hindi siya bago. So, first time ko pumasok sa Congress, meron na yan na break MOE, additional MOE. Kasi meron naman kami MOE every month, di ba? Ang sweldo namin is, let's say, almost 300, tapos less than 300, tapos meron yan MOE below, less than 700,000. Kasi di ba yung mga district office, district expenses, lahat yun, doon ginagastos. Ang philosophy nun, tinanong ko yan ng unang term ko,
uy, bakit may ganyan pag-break? Kasi ang sinasabi nila, yung mas nahandun ka sa distrito pag break eh. So since mas nahandun ka sa distrito, mas madami kang gastos pag... Ang problema dyan, hindi naman nag-i-issue ng OR, di ba? Kailangan certification. Tama po yan. Tama yun. Certification lang po namin yan. Sa tingin niyo po ba hindi kailangan na bagong batas tungkol dito? Kasi parang ang Kasi dami talaga tingin ko ganito. COA, ano na yan eh, COA regulation. Kung sinabi ng COA, now we will have to liquidate all. So, kaya naman i-liquidate. Ng COA lang. COA lang. Hindi kailangan ng batas yun. So, Gagawa lang ng COA guidelines. Yes. Gagawa lang ng COA guidelines. So bakit hindi kayo ginagawa ng COA? Hindi ko alam. Pero Batas batas din pa yan. yan. 20, ano pa yan? 2010, first term ko pa lang. Hindi ba yung nagdagdagan ko? O dumami, dumalas yung... Ano lang talaga pag-break. Lumaki lang yung amount because of inflation. Parang, hindi ko alam kung yung first term ko is 200 o 300. So sa isang taon ilang break? Apat. So dati, ganun din. Apat. Every time mag-break, meron yan. Pero kung isang suggestion ng ibang tao, di ba yung supposedly yung mga ayuda, bakit sa congressman, ba't hindi dun sa... Oo, pero... Di ba, kita naman natin na may ganun pa rin nangyayari. Ba't hindi na lang daw sa LGU? Gawin ng batas at gawin LGU dapat magbigay. Hindi ang... Hindi naman congressman nagbibigay. Ang bumababa doon sa distrito is DSWD. Hindi kami nagbibigay noon. Hindi kami nagbibigay noon. Bumababa, kunyari, yung AIX, yung AKAP, ang bumababa doon is yung DSWD. Pagtupad, ang pupunta doon is yung DOLE. So hindi yun, hindi... Tama kay Jangkong, pero nagagamit pa rin po ito sa politika. Dahil nga, di ba, kaya nga pumirma yung iba dahil dyan sa issue na yan. Hindi, kaya pumirma iba kasi puputulin. Oo. So pag puputulin, wala na yung constituents mo. Wala sila Kaya matatanggap. kung wala sila matatanggap dahil sa hindi rin magbe-benefit yung congressman. Yes, dahil correct. Hindi sila iboboto. So siyempre, kumbaga sa ano, di ba, pag kami, ang pinagmamalaki namin, pag tumatakbo kami, siyempre kung ano yung mga naitulong namin, tsaka kung ano yung mga nagawa namin. Pero sa tingin niyo po, Kaya yung sabi ko per se, yung humingi ka ng mas malaking proyekto sa iyong distrito, o yung humingi ka ng insertion amendment na legal, walang masama doon eh. Ang masama yung binibenta eh. Di ba? Yun yung masama doon. dahil kaya lang ang nangyayari, dahil hindi siya standard. Ibig sabihin, so depende kung sino yung trip no Yes, correct. speaker o ng presidente. So, talaga magagamit at magagamit siya paulit-ulit. It's going to be a routine sa Pilipinas na ulit-ulit lang yung corruption. We're not talking about one administration ito eh. Kaya nga hindi po ba sa tingin nyo tama na dapat magkaroon na lang ng standard o lahat ng ano, ito, ganito. Pwede. Mas maganda yun. Para at least, hindi siya magamit. Protect ka na hindi ka... hindi pa pwedeng... Iswing yung opinion mo o Hindi yung pa boto pwedeng mo. i-withhold. Tama. Sige. Kung, maiba ko kasi kanina sinasabi nyo, mabagal lang galaw ng gobyerno. Ganun yung, sagutin mo na siya. Ganun naman yung intention nila Sec Bonoan tsaka ni Yusek Ati nung una nilang ginawa yung BBM parametric formula. Dati kasi, walang minimum NEP eh. Ngayon lang ako bumalik na may minimum NEP. So alam mo kung ano yung NEP mo for the next 3 years. Dati kasi walang minimum yan eh. Hindi mo alam kung ano. Ang problema doon, maximum. Walang maximum kasi. Walang maximum. Diba? Kasi ang nangyayari, binibenta. Dati, ang nangyayari doon is walang bentahan talaga sa tagal ko sa Congress, wala talaga nagbibenta doon. Ihingi ka kung malakas ka sa speaker, bigyan ka ng konti, additional. So palakas. Dati. Ayun, yung matagal na response. Ito yung immediate eh. Ang talagang pinaka-problema natin ngayon, ang taas ng gasolina. Tapos sabi nyo, yung all stock, pero naging new price. All stock na new price. Ang sinasabi ng taong bayan dito, kasi nga since Vox Populi kami, natapalan si Bongbong. Kasi, bakit wala siyang ginagawang action? Ang tagal-tagal na, may emergency powers na siya, etc. Pero,
wala pa siyang magawa dito sa Hindi, mga... kaya ko binibigyan ng kapangyarihan sila dito sa bill ko is because talino yung kamay nila because of the Oil Deregulation Act. So, kaya ko nga sila binibigyan ng kapangyarihan dito sa bill ko is para magawa nila yun despite the fact na may Oil Deregulation Act. Buti nga banggit mo yan, pinapaaral ko rin sa staff ko kasi dami ng technicalities. Ang tanong, dapat ba natin i-repeal yung Oil Deregulation Act o hindi? Yun ang susunod na Kasi ang naging bottom line dyan, ang bilis nila nagtaas. Ang bagal tama sinabi mo eh. Ang sinasabi mo is, kahit yung mga lumang stock, tinataas, di ba? Oo. So malaki yung dapat, maybe not by law, pero supposedly, malaki ang influence ng president dito sa mga to. Okay, dapat talaga gamitan ng batas eh. Sa akin, kaya nga binibigay ko yung kapangyarihan doon sa Fuel Crisis Act of 2026. So wala siya. This tingin ko without that law, mahirapan sila taligi kamay na doon. Kung gabi ito, kanina ko pa ito gusto talaga itanong sa inyo eh. Bakit to mas maraming nakukulong na mga kumakalaban sa administrasyon kaysa sa mga kumakampi sa administrasyon na kasi yung mga kumakampi, ang daming mga ebidensya na inilalabas sa kanila katulad ng sa 18 Marines, katulad kay Romales, kay Gutesa. Katulad po naman sa mga kalaban ng administrasyon, kagaya nila, katulad nila Pastor, katulad ni dating Pangulong Duterte, katulad nila former Senator Revilla, nila Senator Chis Escudero, although hindi naman nakakulong si Senator Chis Escudero, pero napakaliit nung ipinupukol sa kanya kaysa po doon sa pinupukol kay Martin Romualdez. Hindi, yun ang talagang frustration ko. Kaya masabi ko, ever since before, no, hindi ko matatanggap. Because wala na no one can deny, di ba? Wala na pwede mag-deny na talagang ang nasa sentro is Saldico. Hindi magagawa ni Saldico kung hindi alam ni Martin Romualdez, di ba? At ulitin ko, talagang nasa posisyon siya na walang benefit of the doubt. Dito, kailangan niya talagang matunayan sa tao na hindi niya proteksyonan. Based doon sa mangyayari. So, tingnan natin kung ano yung sinasabi ni Ombudsman na iinit palalo yung... Isang huling huling reaction. Si natalo to. Si Kong Toby daw may kagawang ba't natalo yung alyansa noong nakaraang eleksyon. Yun yung tinatanong mo sa akin si Trillanes. Doon niya ako pinanatan yata eh. Na pinatalo ko yung alyansa. No? Number one, alam nyo, ever since October naman, meron kaming surveys, di ba? Nagsimulang bumaba yung mga kandidato namin nung tinuloy yung impeachment kay VP Sara, di ba? Again, hindi logical yun eh. Kaya ako naisip talaga na pera yung dahilan nun. Kasi kung hindi naman kailangan maging matalino ka sa politika, pwede mo muna patapusin yung eleksyon, tapos tsaka mo i-file ng June 2, kung talagang gusto mo, di ba? Pero ano ba yung napaka-importante noong February 5 at hindi ka makapag-inintay na patapusin mo muna yung eleksyon? Hindi, eleksyon, di ba? Tapos June 2, di-file mo. Wala na ibang dahilan doon kung hindi pera. Doon talaga nagsimula. Ang pinakamalala, kung titignan nyo, kahit tignan nyo yung Pulse Asia, nung pinadala si President Duterte sa Hague, talagang bumulusok na. Tapos, tumaas si President Duterte. Okay. Ano naman magagawa ko? Wala naman ako magagawa, di ba? Tapos, ang sinisisi sa akin ng mga bumabatikos is, hindi ko daw, iniwas ko daw kasi yung mga kandidato doon sa Visayas sa Mindanao. Kasi totoo, hindi na kami pumuntang Mindanao eh. Visayas, isa lang yata, isa lang pinuntahan namin, o dalawa, Iloilo. Ay, Iloilo was before na padala. Yung after, Cebu na lang. Ano naman magagawa ko?
yung mismong local candidates namin, ang tumatawag sa akin, huwag na kayo pumunta dito. Kasi pag pumunta kayo dito, madadamay kami. Anong kasalanan ko dun? Di ba galit na galit yung tao? Tapos isipin mo, pipilit kami pumunta dun? Dadalhin lahat ng kandidato? Tapos, Totoo ba yun? Ang sigaw Duterte? hindi na nga pumunta eh. Hindi na nga Sa mga ibang lugar? Sa mga ibang lugar? Hindi naman. Siyempre, sinisigurado ko na wala sisigaw na gano'n. Hindi ako mapapahiyan. Di ba? So, ikaw, kunyari ikaw kandidato namin sa Mindanao, pumunta yung alyansa doon, sisipot ka ba? Hindi ka na po. Sila nagsasabi sa akin na huwag na muna kayong pumunta dito. Kung gusto nyo, yung mga kandidato, pumunta isa-isa. Kumbaga, huwag na di ba, huwag nyo na don't add, ibig sabihin, huwag nyo na galitin lalo yung tao. Pero wait lang ha. So, kaya iba pagbabad lang. Ba't pinanalo pa siya? Sa alyansa. Dito kasi nakabawi yun sa ibang lugar. Pero tingnan mo yung boto sa Mindanao. Wala sa amin walang alyansa nakalusot doon. Saan ba yung sinasabi mo yung local candidates? Hindi, yung mga alyansa. Tulad nila Soto. Kasi di ba nakakabawi dito? Oo. Ngayon, yung mga crocodile ni Martin Romualdez sinasabi, bakit sa congressman? Bakit sa congressman? Ang daming nanalo. Bakit hindi man nanalo yung pamilya nun walang kalaban kasi tinatakot nila yung kalaban? Di ba ano ginawa nila? O yan, buti, ngayon sabihin. Ano ginagawa nila sa kalaban ng mga attack crocodile nila? Sabihin sa kalaban, kahit naman manalo ka, wala ka pondo ng tatatang ka patakbo. Tsaka kami nakaupo ngayon. Oo. Kaya nawalan ng kalalaban. Paano hindi mananalo yun? Wala namang kalaban yun. Subukan niyang gawin na yung ginawa nila. Ginawa niya yan. Gangster pala talaga si Romualdez, no? Ginawa niya yan. Hindi, sabihin mo. Subukan niyang gawin niya yung 2028. Kaya pala lalaking kalaban si Romualdez, no? Kaya pala walang kalaban si Romualdez. Hindi, di ba? Parang, so paano nila sasabihin sa akin yung basis nila? Ang balik ko sa kanila, wala kang kalaban, hindi nyo mapanalo yung kandidato natin. So ano ibig sabihin nun? Di ba dapat kung walang kalaban, panalo lahat ng kandidato natin sa lugar mo? Ay bakit wala kang kalaban? Hindi nanalo. O di ba dapat kayong sisihin? Baka kayo na nalaglag. Kung speaking of election na napag-usapan natin ito, hindi ko alam kung chismis pero hindi naman ako naniniwala dito. Pero since nandito ka na, tanong na kita ng diretso. Kasi nabalita to sa akin ng vlogger. Tapos sinabi nila na may nakakita daw media. Ulitin ko, hindi ako naniniwala. Kaya lang, sabi nila, nakita ka daw nilang pumunta sa opisina ng Comelec mga 1 week or 2 weeks before. Totoo po ba yun? Yes, may meeting ako noon kay George. Hindi ko naman tandaan yung meeting ko noon eh. Hindi ko naman tandaan kung ano yung reason. Pero hindi po ba bawal yun since kayo ang campaign manager ng alyansa tapos pupunta kayo sa opisina ng Comelec? Hindi. I'm sure it was a legitimate concern. Hindi ko naman tandaan eh. Hindi po mapapangit tingnan yun? Hindi, because kaya nga sa opisina ako munta, hindi ako nakipagkita sa labas eh. Kasi official, di ba? I mean, kunyari may reklamo kami na legal. Dapat naman talaga pumunta sa opisina. Kaya hindi ako sa labas munta. Kaya mismo doon sa Comelec ako pumunta. Tsaka, alam ko naman madaming media doon, di ba? I mean, hindi naman ako pupunta doon kung... So sa tingin ko kung ginagawa din ito ng ibang, ginawa kaya ito ng PDP o ng ibang partido? Hindi, sa tingin ko ang masama kung secretly kayong... Mas nakakaduda naman yung sikreto kayong magkikita, diba? Ako mismo pumunta ako sa opisina niya, so wala akong tiniwala Sa bahay, no? I mean, out somewhere. So ako sinigurado ko, nung humingi ako ng appointment, sinigurado ko na sa opisina para hindi rin siya mapulaan, hindi rin ako mapulaan. Pero tingnan ko, buti sinabi mo. So, ibig sabihin po, yung pagkita ng ICC, mga member ng ICC, Trillanes, at ni Boy Remulla, hindi official, parang sa bahay. Sa bahay yun. Walang personal knowledge doon, pero hindi ko alam. Umamin to. Sino? Si Remulla, umamin siya sa bahay. Tinanggap niya. Hindi ko alam what month eh. Baka was going to the office. Kasi ba may time na
may sakit siya, di ba? Baka naman kaya siya pinuntahan sa bahay. Baka yun yung time na hindi siya... Late lang po ito, nakaraan lang, siguro mga... Hindi ko alam. Di ba may time na nag-recover siya eh. So, baka yun yung reason na pinuntahan. Pero ako talagang, sigurado pinuntahan siya once. I know it was an official concern, pero pinuntahan siya sa... Pero pangit pa rin yung kung kasi kahit na pinuntahan mismo sa Sino? Si Rillian. Hindi ko alam yun. Hindi ko alam. Ako kasi bumabagsak na ako lagi ko lang binupost about paano nanalo si Mama Aquino at sa ko Pangilinan. Paano na nanalo? Alam mo, Nagulat ako eh. hindi, ako na. Ako lang ito. Alam mo. Si Mama Aquino hindi lumabas ng bahay yan. Hindi ko. Hindi lumabas ng Facebook yan. Hindi, talagang ano naman yung kampanyang ginawa nila. Magaling. Kasi kahit... magaling yun. Kasi ano eh. Kaya namin tinatanong kasi bilang Tayo kami hindi namin nakita sa survey namin eh. Kaya sabi ko, hindi ko masak... Ang dami nagtatanong sa akin, paano nangyari? Hindi ko masak eh. Ano yung ginawa? Sa tingin po ba ninyo, nagkaroon ng dayaan itong 2025? Okay. Mahirap magsabi ng may dayaan unless may ebidensya, di ba? So, in the absence of evidence, we will have to assume that it is regular. Kasi pag sinabi mong may dayaan at may ebidensya, hindi lang naman yung pagkapanalo nila ang question mo eh. Question mo yung Buong process. hindi lang lahat ng nanalo question mo. So mahirap naman magbintang ng gano'n. Pero honestly, talagang, di ba hindi nga namin nakita sa survey yun? Paano? So, magaling nga yung... Ako eh. Hindi ka na ito Hindi. Line-up na lang. Hindi. Nagulat kami. Nagulat ako sa kanila. Nagulat kami. Hindi. Definitely, hindi namin Kasi ano lang yan, mag-alyansa na kasi si Marcos sa akin. Parang nagkakalit pa sa akin. Definitely, hindi... Wala, never ko sila nakausap. Kaya ito, ano ba masabi mo ngayon ko? Ano din mas eh? Ang galing. Hindi. Ano din naman, Mahirap yun. Sa baho. Di ba? Okay, ganito ha. Siyempre nagulat tayo. So later, iniisip ko, bakit nagkaganon? Alam mo, ang possible reason is, baka kasi nag-aaway, yung mga, let's say, ayaw kay BBM, ayaw sa Duterte, saan sila pupunta? Wala naman silang ibang pupuntahan kung hindi yun eh. Meron pala po kasi hindi mo nakapalit na dahil. Hindi ko alam. Mahirap lang kasi kasi, siyempre, ako tumakbo rin ako. Kung question ko yung proseso, di parang, hindi question ko rin yung, di ba? Parang, pero kung hindi pa ba sapat na ebidensya or hindi ba may tuturing na ebidensya yung 18 million na overvoting, hindi po ba may tuturing na parang may nangyari talagang dayaan ng election? Buti na natanong mo yan. Natatandaan ko, 2013 elections, presidente ako ng una na nun eh. So parang may nagsasabi sa amin na may pattern yung voting. Na parang 70-20-10 yata nun eh. Parang 60-20-10 Pero nung hinihingi ko yung ebidensya na pakita mo sa akin, wala may labas eh. So para sa akin, para mag-akusa na meron na may dayaan nang walang ebidensya, ang hirap naman, di ba? Para maging irresponsible din. Baka doon sabihin na, sorry, rapes ako, natalo lang kasi mga kandidato niyo, kaya mo sinasabi yan. So, may ano ako, kapag Bumabagabag pa ulit sa bumabagabag ko lang talaga. Pero, tagal mo hindi nakatulog ngayon, hindi ka makakitulog. kasi lagi ko kasi malaman eh. Nakakamahiya ako, alam namin yun eh. Wala naman namin ito. Nalalasing ko kanila.
Maniniwala ako kung ano papawalan tayo eh. Maniniwala Siyempre, dapat siguro igalang na lang natin kung ano naging pasya ng tao. In the absence of evidence. In the absence of evidence. Pero naniniwala kayo dito na yung 18 Marines nag-deliver twice kay Chairman Garcia. Ayun, wala akong personal knowledge. Wala talaga. Sabi nyo may pinapaniwala kayo, meron hindi. Yun, wala akong personal knowledge. So, hindi ko masasabi na totoo. Kasi ano daw yun, nag-deliver twice, dalawang maleta, before and after the election. Hindi Maganda siguro talaga kung hearing ninyo para malaman tanong ninyo at malaman natin ng tunay na... Sige, kausapin mo na si Attorney Levy para malaman natin na sabihin ko na sa kanya na there's a risk na makakontempt yung mga yan. Siya naman mas ma-interview namin si Speaker, dating Speaker. sabi ko nga, di ba sa bumabati ko sa akin, ako lahat ng interview wala akong tinananggihan kasi sila akong tinatawag. Kaya kami nagpapasalamat sa inyo, Kong, dahil eto, alam naman natin, Banateros, supporter ni Vice President Sara. At si Kong ay hindi naman lingin sa alaman niya, kamag-anak ng Presidente. So, pumayag pa rin siya. At wala siyang binigay na restriction. Galing ha? Nare-realize kaya. Yan may interview kasi Pag in-interview mo siya, after the demand ka niya. Hindi naman nakabar niya. Kasi criminal talaga mag-demand pa siya. Oo. Tinanong niyo kung anong hindi po pwede. Sa akin, wala lahat pwede. Pero yun, minsan din nagpa-interview yun. Si former speaker. Kaya din siya nagpa-interview. Pasok pa ba siya? Hindi ko na nakikita. Anong bayan niya? Nagkaano ba siya? Kasi pero mamapay. Oo nga. So, hindi siya nakikita. Hindi. So, hindi siya pumapasok. Ha? Kung yun like, ay, pumapasok kayo. Hindi, buti alam mo na ano mo yan na buti na banggit mo sa akin yan. Nag-google lang nga ako, kaya minsan talagang disappointed ako sa house eh. Hindi ko siya nakikita, pero minsan doon sa attendance, present siya. Uy! Taga-pirma? May kaluluwa. Alam ko na kayo sa nag-iista. Sabi ko disappointed talaga ako doon sa mga nangyayari. Kami, every session na doon kami. Tapos sasabihin, minsan ang palusot doon, official business. Hindi dapat. Dapat pumirma. Hindi. Kasi di ba makita mo the next day, di ba yung journal? Wala naman itong mga ito. Ako na dito. Doon ko nakita itong mga ito. Bakit present itong mga ito? Lugi sa inyo yun. Sa mga nandun na palagi nandun. Dapat face recognition. Para talaga nandun. Hindi. Dapat biometrics. Biometrics o face recognition, di ba? Para talagang nahandun, di ba? Alam mo kung ano naman, sa nag-umilisyon, magkakalaan ko na sa Hershey. Di ba so, unfair, di ba? Kami mapapasok kami nun. Si Kong Sandro ba? Palalapasok, pala-absent. In fairness, nandun yun everyday. Everyday. Nandun din lagi. Masipag naman yun. Nandun siya. Okay, maraming salamat sa ating napakatalino na guest. Grabe, no? Wala talaga siyang iniwasan. Lahat ng tinanong ninyo. Oo, talagang sinagot niya. Siguro, hingan na lang po namin kayo, Kong Toby, ng huling mensahe para sa ating mga tagapanood ngayon sa iba at dito sa Pilipinas. Hindi. Alam ko, ako, I'm as frustrated, as disappointed sa ating mga babayan. Number one, wala lang napapanago na big fish hanggang ngayon. No? Alam ko ang sentimento nila. Number two, alam ko rin yung sentimento nila tungkol dito sa crisis na nakaharap. Alam ko maraming nakakabahan, hindi nila alam kung ano nangyayari. Alam nila na pag tumaas yung presyo ng crudo, ang susunod dyan is yung presyo ng pagkain. So alam ko na talagang problema sila dyan. Kaya ako, may panawagan. Actually, kami ni Kong Ege Luis, humingi na kami na pagkatapos itong Holy Week, na sana mag-special session na ang Kongreso para dun sa mga batas na kinakailangan para harap nitong crisis na to. So yun ang aking pakikiusap.
Maraming salamat muli, Congressman Toby Chanco ng Navotas sa inyong pagpaunlak sa aming imbitasyon. Ayan, at dumagsa ang daan-daan Dabawenyo at mga panoy sa pagdiriwang na ika-89 na araw ng Davao Tampok ang makulay at makabuluhang parada ng mga Dabawenyo na sumasalamin sa pagkakaisa at katatagan ng lungsod. Ang detalye mula kay Jean Domingo. City government officials, other distinguished guests, o sa tanan ninyo mga Dabawenyo. Pinangunahan ng Davao City Mayor Sebastian Duterte kasama ng opisyal ng lungsod ang selebrasyon ng Araw ng Davao, kung saan sama-sama nasaksihan ang taunang parada Dabawenyo. Nanilahukan ng iba't ibang sektor, nga sa mga magawa, kabataan, katutubo hanggang sa pribado at organisasyon. Nakilisa rin sa pagdiriwang si Vice President Sara Duterte na lalong nagdisigla at kahalagahan sa okasyon bilang pakiisa sa mga Dabawenyo sa mahalagang araw ng lungsod. Sa kanyang talumpati nagpasalamat si Mayor Bastek sa mga naging bisita kung saan binigyan niya ang papel ng mga ito bilang mga revolusyonaryo na sa kabila ng panahon mahirap magsalita ay naglakas ang loob na ipahayag ang saloobin laban sa kawalan at katanungan. Kapoy na mga masusuko ba mo nang nagtalapog kung nga kauban ng susukot o di nakadungong mo. Pero kani mga tawahan na nagtuo ko nga naan sila yung mga revolusyonaryo na kasing-kasing. Kaysa panahon kung kanos alisod kay Mutingog, kini mga tawahan nga giimbitahan nako diri sa akong likod karon. Pipila lang ni sila nga ni istorya sa kamatuoran ug unsa kay tinuod nga nahitabo sa atong nasod karon. Ayon sa alkalde na natiling matatag mga Dabawenyo sa kabila ng anumang pagsubok at patuloy na pinaliligan ng lungsod, ang prinsipyo ng batas ay pinaputupad para sa lahat. Wa may laing mumuli nato kundi ato mga anak ug mga apo mo nang padak-o na nato sila ug giyahan nato sila taman sa tungkaya ug taman sa tungkaya ihatag gugman nila. Padak-o ninyo nga bot-botan ug disiplina nato. Kay sipohon sila mumuli ang katong mga problema nga masulbat na karon bag-o na nilang problemahon kay kita mo sulbatan na nagtagaan nato sila nindot nga kaugmaon. Mao gyud ni akong balikon sa inyo tanan diri sa bayan nato. Walay dato, walay pobre, walay bayot, walay tumboy, walay laki, walay babae, walay tiguwang, walay bata. Basta kita tanan pagsulti ang balaod patas ta. Sa huling pahayag ng salamat si Mayor Duterte sa bawat Dabawenyo na patuloy na nakaambag sa paglalan ng lungsod, isa sa patunay na ang diwan ng pagkakaisa at palasakit ang tunay na lakas ng Davao City. Kitang tanan diri patas, tanan tamunin niya. Mao na importante. Kay aron atong lugar ninindot og organisado plastar. Salamat kayo sa inyong pagtuman ana kana nakita na nako sukat sa akong paggamay padiri. Thank you kayo mga Dabawenyo. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Jean Domingo, SMNI. Ayun, ako nagbabalik ako kapit. Malulupit ha. Yung off-cam kwentuhan. Mga bitin, no? Bitin. Ano kong Toby ha. Baka sa mga vlog mo na. Pero nabagabag yung utak mo ha. Alam mo yung sa pagkakalabag. Klase. Solid. Yung interview na ito at sigurado. Pero may mga nagaganap pa rin yan. Nagaganap ngayon na okasyon. Napaka-importante ang Banateros bumabati kay Pangulong Duterte ng happy 81st birthday. Happy birthday! Rico Duterte! Yung mensahe kay Pangulong Duterte. Happy birthday po, tatay. Kasi dati lagi kayo naggagawa ng greeting sa akin. Ngayon ako naman ang bati sa inyo. Happy birthday, mabuhay. Jake Ibarra, baka may... Happy birthday, tatay. Huwag ka malala, malapit na sila mamatay. Maganda yan ha? Happy birthday, Tatay Digong.
Parang nangilid Ikaw na. Happy birthday, Tatay D. At sana okay yung kalusugan mo at pagdadasal ka namin lagi. Ako na birthday ka naman. Happy birthday, nanay. Alam mo, rorote. Okay lang naman na. Tay, ano mo ako namimit, yung mga anak ko, namimit ko na. So, sana makakawin ka naman ako na naniwala na makakawin sa natin. Sana, so, kaya makakawin mo lang, exercise, usa, tapos kumain ka na ng alright? Tapos pagkalabas mo, inom tayo, tapos mamamayan tayo. Alright! Ay! Bawal yun! Ay! Mama, anyway, nagbibiro lang si Sir Jack. Siyempre, komedyante nga ito eh. But anyway, kay PRD po, happy birthday PRD. Ayusin pa natin ang Pilipinas, hihintayin ka namin dito sa Pilipinas. Ayan, at ako, napakarami nga. Hindi lang dito yung nagaganap sa Davao City. Nagaganap din yan dito sa Angeles, actually. Inimbitahan ba natin dyan sa Angeles City? Mayroon din nagaganap na pagtitipon, celebration para kay Pangulong Duterte dyan. Kaya lang tayo makapunta dahil siyempre meron tayong live na show ngayon. Kaya nabigyan na tayo ng ating mga mensahe na ipapalabas dyan. And I think tomorrow meron din yata sa Malaysia. Sa Japan, no? Kanina. Grabe, no? Ganito. Sabi ko nga, ito yung bagay na palagay ko hindi makukuha ni Bongbong Marcos. Yung pagmamahal ng mga Pilipino, yung ganitong klase ng pag-organisa na sila mismo yung mga gumagastos, malayo, o uma-absent sila sa kanilang mga trabaho para lang makapag-celebrate with PRD. Tsaka ito yung sinasabi nila, karton daw sa PRD eh. Pero yung karton na yun, mahal ng mga tao. Partida. Karton ba yan? Karton ba yan? At dahil dyan, meron tayong balita. Hindi lamang sa Davao City naos ang selebrasyon para sa ika-81 arawan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dito sa Metro Manila, nagtipon-tipon din ang dagdag taga-suporta upang ipakita ang kanilang pagmamahal kasabay ng panawagan, pagkakaisa laban sa issue ng impeachment ni Vice Presidente Sara Duterte. Si Aaron Rojas sa report.